Kasama ang life coach at HR executive na si Darwin Rivers. Welcome, Darwin. Hello, Darwin. Good day, Sir Julius, Miss Teen. Good day. Magandang hapon and Happy New Year. Happy New Year. Ay, ito na, speaking of New Year, parang di yata happy ang New Year. Lalo na sa mga may-ari ng mga korporasyon. Dahil totoo ba na may balak mga mag-resign? Alam mo, ang pag-resign, ito ay, kumbaga, yan isang problema yan ng mga kumpanya sapagkat sabi ko nga is, yung ini-invest mo sa isang tao pag nag-hire ka, doble ang nawawala sa kumpanya pag may mga tao nag-resign. Kasi you've already invested in training, you've already invested in for them to be able to be part of the culture of the organization, tapos bigla mawawala sila. It would normally take 2 years bago ka makapag-ROI sa isang empleyado. Ang nangyayari kasi ngayon, kaya yung mga kumpanya ay talagang nagiging strict sa pag-hire is because minsan training pa lang wala na. Minsan wala pang 6 months nag-resign na. Or hindi man lamang umaabot ng 1 to 2 years. Kaya it's really a lot of organizations, a lot of company are really looking into papaano ba natin mabibigyan ng lunas itong pag-resign ng mga tao. And historically, nag-resign yung mga tao during the first quarter of the year. At maraming factors son. May emotional, psychological, and economical. So, totoo talaga? Totoong maraming nag-resign during the first quarter of the year. Even before yan? Yes. Historically, wala pa yung mga millennials, wala pa mga Gen Z workers. Yes. I started working late 90s. Nung mga panahon namin yun, trending na rin naman na pag first quarter, marami taga nag-resign kasi nakuha na nila yung 13th month pay, nakuha na nila yung bonus. Diba? Pinatapos muna nila yung 13th month pay, yung bonus, at saka nila iiwan yung kumpanya. Correct. Hanap ng iba. Ganun pala yun. Kasi sinasabi ko nga, ang pag-resign ng isang empleyado, usually, it's because of emotional reasons. Una-una, ito based on research it's a global research from Deloitte. Employees resign because of their managers. Diba? Mga horror bosses. Yung mga nagtrabaho sila sa ilalim ng isang supervisor or manager, tapos na-realize sila hindi tugma yung pag-uugali nung kumbaga walang alignment yung values or nakaranas sila ng, 'di ba, ng hindi maganda doon sa mga managers sila. So kahit na mataas yung sweldo, maganda yung benefits, marami tayong nakikita ng mga empleyado na galing sa malaking kumpanya kung yung mga managers ay hindi talaga marunong or hindi makatao or hindi maalam sa pag-manage at pag-lead ng kanilang employees, people will still resign. Pero ngayon kasi parang ang dami na ring option. Pag nag-resign ka sa isang kumpanya, pwede ka mag-online. Totoo yan. Diba? Totoo Daming yan. opportunities. Pero let's go back dun sa sa emotional. Aside from managers, isa yung reason yung coworkers mo. Yes, yung mga coworkers natin, ano yan 'di ba? We need to remember that we spent a lot of time in the office. Yeah. Actually, for most people nga in the Philippines, we spent typically 9 to 10 to 12 hours in the office. Kumbaga, half na ng araw natin nasa trabaho tayo. At kung yung mga kasamahan natin ay hindi natin kasundo or hindi natin sila kumbaga sa office pa lang sila yung nagbibigay sa atin ng stress na nga tayo sa trabaho, stress na tayo sa mga ka-office mate natin, isa rin yun sa mga drivers Valid for naman. resigning. Ba't Correct. na magtitiis, ikli pa yung buhay mo, nasi-stress ka sa mga ka-workers mo. Valid excuse to leave the company, di ba? And aside from that, from managers, co-workers, of course, yung company culture, at for some cases, even yung facilities na company. Kumbaga, hindi maganda yung facilities, hindi maganda yung pamamalakad. So that also drives. Kasi we have to remember, we're in the age where madali mong malaman kung ano yung competitor nung kumpanya. So, di ba? Ano yan, normally, nagpapagalingan yung mga empleyado, ay maganda yung binigay sa aming Christmas basket, o maganda yung bonus na binigay sa amin, tapos makikita yun sa social media. Nagko-compare. So, nagko-compare sila. Kung gaano kaganda yung office sila, kung gaano ano yung mga perks ng pagtatrabaho. So, they would really make a decision na, at the start of the year,
I would move to another organization or I would look into other opportunities. And nangyayari yan during the first quarter because natanggap na nga yung 13th month pay, natanggap na nga yung annual bonuses kung meron man. At yun, marirealize sila na it's about to starting fresh, starting new. Tama, Yeah. tama. Okay, so Bagong na- taon, bagong trabaho. Bagong taon, Ganun, bagong no? trabaho. Mapunta naman tayo sa mga Gen Z. Ayon sa Forbes.com pa rin. At saka Euronews.com. May isa pa na Newsweek. Ayan, Newsweek. Isa sila na sinulat na article ng December 2024 that managers don't want to hire Gen Z workers citing a lack of soft skills. Another article says, why are companies firing Gen Z employees soon after hiring them? So, ano to? Is this a phenomenon na... I wouldn't say it's a phenomenon, but it's a reality of what's happening right now. Yeah. Siguro we have to understand saan ba yung difference ng per generation. And the Gen Z generation, kung titignan natin, tayo yung nagpalaki sa kanila eh. Tayo yung mga magulang nila eh. Teka, ka-Gen X ka ba namin? Yes. Hindi ka ba millennial? No. Okay. Mukha ka lang millennial. Okay. So, magkakabatch tayo. Okay. So, tayo nagpalaki sa kanila, so tayo yung kumbaga nagbigay ng reason kung ba't sila ganon. At the same time, lumakas sila sa isang environment na napaka-high-tech na. Hindi tulad ng mga panahon natin. Mag-online ka pa nga lang, kailangan 15 minutes ka mag-aantay bago ka makakonect sa internet. Kailangan may phone line kayo sa bahay. Di ba? Ngayon, May party line. Oo. At the tip of your finger, with your mobile phone, you can do research, you can have the information. Dati, you need to go to the library. You need to know how to do the catalogs. Yeah. Ngayon, you have to use AI. Hindi na sila... May chat GPT. May chat GPT na. Yung mga Everything is so simple quick. assignments sa Sobrang mga bata. convenient. Diba? Yeah. And there is a lot of advantages and disadvantages. Siguro yung sa mga disadvantages would be hindi nasasanay yung mga henerasyon ngayon sa critical thinking. Hindi nasasanay yung mga generation ngayon doon sa mga bagay na dapat for you to be able to be successful, you have to wait and earn. Yung weight, yan. Diba? You have yung Patience. patience, diba? Kasi nawala yun sa generation nila eh. And also, because of gusto kasi ng mga magulang nila na mas maganda yung maging buhay ng mga anak nila, nasanay sila na na pag hindi nasusunod yung gusto nila, lilipat sila sa ibang lugar o lilipat sila sa ibang kumpanya na magbibigay sa kanila nun. So yan may sense of entitlement na sinasabi. I would say that they are really looking for organizations na makaka-relate sila, organizations that would give them work-life balance kasi importante para sa mga Gen Z yung work-life balance eh. They would have this big desire to be able to yes, mag-work ako, pero dapat meron akong panahon para sa sarili ko. Yeah. Or i-reward mo ako. Tama. I-reward Because I'm mo working ako. hard, tama. Correct.